Believable story. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat bait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord. Believable stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable stories. Mga bangga, dating tindera sa bangketa, ngayoy negosyo ay umaarangkada. Simula at pangarap. Lumaki sa Tondo, Manila, pangarap maging pulis, gaya ng ama. Believable. Pagsubok at pagbangon. Nabuntis sa kolehiyo at tumigil ng 1 taon. Nagrebelde noon, bata pa lang siya. Dahil sa hiwalayan ng magulang. Nagsimulang magtinda sa bangketa na scam ng milyon-milyong piso. Kahit may utang, piniling bumangon. Believable. Tagumpay at inspirasyon. May sariling food business. Baga ng mama mo at cheesy hotdog sandwich overload. Nakapagpundar ng bahay at sasakyan. Patunay na posible ang tagumpay kahit maraming pagsubok. Believable. Tagumpay at inspirasyon. Moto sa buhay. Huwag matakot sumubok dahil kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Believable. Mga bangga, makakasama natin ngayon si Jacqueline Alfaro, 37 years old. Magandang hapon sa iyo, Jacqueline. Magandang hapon po sa mga viewers po. Mabuhay po tayong lahat. Ayan. Kamusta ka naman at kamusta ang biyahe papunta dito? Mabilis lang po. Nag-grab lang po kami ngayon. Ay, si Jacqueline. Anong tawag ba sa'yo? Jacqueline? Ate Jack po. Ate Ate Jack. Jack. Ayan, si Ate Jack. Kung meron tayong Papa Jack, si Ate Jack. Pwede. Oo. Pwede. Yan, Ate Jack. Grabe, masalimuot partner yung pinaka-buod ng kwento ni Oo, Ate eh. Jack, no? Pero bago natin pag-usapan yan, kamusta naman yung business mo? At salamat sa sa pagpayag mo na mang-imbitahan ka namin dito ngayong araw Napaka-busy na niya Lunes. ngayon, partner. Nataon po kasing day off. Tsaka malaking exposure po. Ay, Wow. napakaswerte talaga Oo. kapag Lunes. Tama si Papa Jackson, no? Monday is the best Yan. day. Yes, best day ever. Yan. Diba? Ano yung pinaka, nila, tinitinda? Baga, di ba? Baga ng mama mo. Baga po ng mama mo. Ang Baga ng- pinangalan ko po. Baga ng mama Ang mo. catchy, baga ng mama. Ito noon pa lang talaga, bago nung nag-umpisa ka, ito na talaga name o hindi ka na nagpalit? Ito lang po, nung binalik ko po siya nung last month, baga ng mama mo naisip ko. Kasi yung mga friend ko po tawag sa akin, Mama Jack. Mama Jack. Opo. Kaya yung naisip kong, nung tinanong po ako ni Sir Eric, anong pangalan ng tinda mo? Sabi ko, baga ng mama mo. Nakumasok ko lang sa isip ko. So, bali na taon na tong business mo na to? Yung business ko po sa baga ng mama mo, 2022 po nag-start. Yan po. Tapos pero yung hotdog sandwich po is 2011 pa po. Oh, ito yung para sa mga pangga natin. Siya yung nag-trending at original na overload na Hotdog sandwich po. partner. Oo. Siya ang talagang nag-umpisa. Ng hotdog. Hotdog. Mahilig ka ba sa hotdog? Favorite po. Yeah. Favorite niya ang hotdog. Si Sheena rin eh. Ay, no. Anyways, ngayon, pag-usapan natin yung naging buhay mo noon. Kasi nga, yung biological father mo ay gusto ka daw maging police. Actually ako po, gusto ko pong sundan kasi yung yapak niya po. Gusto ko po talagang mag-police. So, pero nung po, syempre may mga advice po na mga kamag-anak na police na medyo mahirap daw po, ganyan, baka hindi kayanin. Kaya nagbago yung isip ko po, nag-HRM
specialization in cruise line na lang po ako sa Lyceum kasi mahilig din po ako magluto-luto. So may background talaga si ate ng pagluluto. Opo. Hindi naman kayo Kapampangan nagkatampuhan. po kasi. Hindi naman kayo Ayun. nagkatampuhan ng tatay mo na, syempre, di pag ang tatay natin gusto ko maging pulis ka. Oo. Pangarap gayahin mo ko to yapak sa'yo, ko. anak. Oo. Hindi naman po kasi third year high school lang po ako nung namatay yung father ko. Tapos kaya gusto ko lang po siyang sundan sa yapak niya kasi dapat po yung sister ko nursing po yung kinukuha niya. Pag graduate daw po, pwede daw po siyang magpulis. Pero Oo. ayaw po nung ate ko. Kaya sabi ko sa mama ko, ako na lang. Pero hindi rin po natuloy. So hindi na pala naabutan ng iyong biological father Yes ang po. pag-graduate Mm. mo. Opo. Third year high school lang po ako nung namatay po siya. Ayun. So kung namatay si father mo, nagkaroon ka ba kagad ng stepfather? Nakita natin kanina, Oo, no, oo. na kasama mo rin ang iyong stepfather. Hindi po, ano po, since bata pa lang po kami, hiwalay na po yung mother ko tsaka yung father ko. Simula nung namatay Opo. yung father mo. So, gaano Hindi po, simula nung namatay, bata pa lang po kami. Mm. Ano po, mga grade 1 po ako, ganun. Hiwalay na po yung mama at papa ko. Parang mga 3 years old, 4 years old po Okay. ako. Hiwalay na po sila. ano yan? Pag pulis daw po kasi matulis. Matuli. Charot. Ayan ang sinasabi ko talaga. Pati DJ din daw. Charot. Talaga. Apo. So, Pero maging okay naman po yung relationship namin sa father ko. Hindi po kami nagtanim ng kahit Oo. anong sama ng loob. Kasi yun po yung turo ni mama na hindi porkit naghiwalay sila is magtanim ka na ng sama ng loob Ah. sa tatay mo. yung naghiwalay sila, kanino ka nakatira? Sa Sa mother ko po. sa mother mo. Mother. Apo. Kinuha po kami ng mama ko kasi si mama po talaga ano yan, negosyante din po siya. Galing po Mm. kami sa pamilyang negosyante. Wholesaler po siya ng prutas sa Divisoria, yung box-box po na prutas. Kaya hindi niya po iniinda yung sustento or ano po na So, sa may tatay income ko. kasi. Apo. Oo. Mm. So bale, growing up no, kinalakihan mong tatay na rin. Yung Papa Junior ko po. Si Papa siya po talaga yung Junior. kinalinga po. Na father ko po. Siya po yung tumayo sa amin bilang tatay po. Gaano kalaki ang naitulong ni stepfather mo? Sir? Sa sila na po na yung naging magkatuwang ng mama ko sa hanap buhay. Nung simula nagsama po sila, lumipat na po si mama sa Quiapo. Tapos yung pwesto po lahat doon kay Papa Junior po. Tapos si mama na po yung nag-manage. Tapos nung sila na po yung nagpaaral sa amin, katuwang niya po. Parang kumbaga yung obligasyon po nung father ko, nung namatay na din po, si Papa Junior na po lahat yung sumalo po. Kaso partner, alam mo ba, na ko kay Jacqueline na nagkaroon daw ng pagkakataon na nagrebelde ka kasi nga, syempre pag nag-broken family tayo, anong klaseng pagre-rebelde ginawa mo? Ano lang naman po yung parang nabarkada na po, yung bagsak na yung mga grades. Kasi parang nahirapan po kami mag-adjust kasi simula po, grade 4 po ako noon, nung nagsama po sila na biglang sama na po sa isang bahay. Hindi po namin in-expect. Kasi nung una po, kami lang po nila mama, pero may anak na po sila ng yung bunso namin. Pero hindi po namin kasama yung stepfather ko sa bahay. Tapos nung grade 4 po ako, nagsama na po sila. Parang nanibago po kami. Syempre medyo mahigpit po kasi si Papa, kumbaga yung sa may mga bawal na hindi po namin akalain na ganon. Syempre, parang padre de pamilya po, ganon. Tapos parang nanibago kami. Medyo nagrebelde po na tropa, barkada po. Tapos bagsak-bagsak po yung grades ko. Yung ate ko na nag-aaral ng maayos, nadamay po sa akin kasi nilipat po ako ng public school ni mama para daw po madala kasi sayang daw po yung binabayad niya. Tuition fee. Kung Anong araw? bagsak-bagsak po yung Nasa grades private ko. school ka? Apo, Nag-aaral? Manila Cathedral po ako noon eh. Tapos nilipat niya po ako sa Rizal. Pati yung ate ko po nadamay. Kasi marami pag sinabi mo nagrebelde, ang daming papasok sa isipan mo eh. Kasi 'di ba, pag once na nagrebelde ka, matututo ka magbisyo. Ayan. 'Di ba? Uuwi ng madaling araw, lasing. No. Hindi naman po kasi elementary lang po ako. Parang puro barkada-barkada lang Tampururut, po. parang ganun Ayun lang. po, ganun lang po. Kasi nasa adjustment period kayo, Mm-mm. no? Kasi bata pa po. Tapos yun po, nung na po namin, nakasanayan na po namin, okay naman po lahat. Tapos nung nag-college po ako, yun po yung nagbuntis po ako dun sa panganay ko. Second year college po ako, patapos po yung year ng school nun. Nung nabuntis ako, na sobrang problemado po ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa ate ko po unang-unang sinabi. Tapos sabi po ng ate ko, wala na tayong magagawa. Ano bang plano mo? Kung itutuloy mo, sabi ko, itutuloy ko po. Tapos yung una ko pong sinabihan, yung tita ko, Tita Chechi ko po. Kasi siya yung kaklose namin na hindi po nalalayo sa edad namin. Bunsong kapatid po ng mama ko. Tapos siya po yung nagsabi sa mama ko, kasi takot na takot ako. Sabi ko, mabubugbog ako, makakalbo ako. Oo, kasi si mama po nalaman ni strict Papa Junior Ilan mo. taon ka na that time? Ilan taon ka na? Second year college So, po ako. mga 18 years old po ako. 18? So, kakadibo mo lang yata. No? Pero legal Pagkatapos age Oo, na nasa din. legal age na rin, oo.
Tapos yun po, ang desisyon po ni Papa tsaka ni Mama is wag na raw po akong pag-aralin kasi daw po nabuntis na po ako. Parang yung leksyon po, yung ate ko po hindi po pumayag na hindi ako mag-aral. Kasi po ang katwiran ng ate ko, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Gusto ko yung mga kapatid ko nakapagtapos din po ng pag-aaral. Kaya sobrang thankful po ako sa ate ko kasi sobrang yung utak niya po, napaka-matured po na sabi niya, kung hindi raw po ako makakapag-aral, ano daw po yung makakatulong sa amin mag-asawa. At yung asawa ko po, graduating na po nun. Tapos ang binigay pong tulong sa amin ni Mama po, tsaka ni Papa, binigyan niya po kami ng pwesto sa Carriedo para hindi daw po iasa yung pangangailangan ng anak namin sa kanya. Ang bibigay lang daw po sa akin ni Mama is yung baon. Tapos yung ate ko po sa tuition. Tapos ayun po, ako po yung nagtinda. Tapos yung asawa ko po nag-aaral kasi graduating po siya. Tapos, nung pagka-graduate po ng asawa ko, ako naman po ulit yung nag-enroll ng third year college po. Yung asawa ko naman po na yung nagbantay sa pwesto. Tapos, nagtuloy-tuloy na po kasi, nung araw po kasi, way back 2007, para ka pong namumulit ng pera sa bangketa. Sa sobrang bili po. Tapos, nakahawak po kami ng pera. Parang hindi namin kikitain sa trabaho po yung yung ganun kalaki. Opo, yung kikitain namin sa bangketa. Tapos nasanay po kami na ganun na nagnenegosyo na lang po kami sa bangketa, nasanay na kaming kumikita kami ng ganun kalaki. Tapos syempre yung negosyo po, ups and down po yan. Hindi natin masasabi kung kailan yung malakas at saka mahina po. Dumating po tayo sa punto na, syempre na-bankrupt po, yung naubos, nabaon sa utang. Nag-stop po akong magtinda nun. Nasabi ko sa mama ko, pahinga muna ako, masyado na akong inaalat, baka pagbalik ko, okay na ulit. Tapos yun po, nag-stop po ako ng year 2016 po. Pero bago ako mag-stop, ang tinda ko po noon, hotdog sandwich. Trinay ko din po palang magpunta ng Malaysia. Nag 3 months lang po ako, pero sobrang saklap nung pinagdaanan. Apo. Dala ko po lahat ng documents ko na yung mga diploma ko po, nasabi ko baka mamaya magkaroon ako ng pagkakataon doon. Magandang kinabukasan. Pero hindi ko po kinaya yung homesick tsaka yung patakaran nila, yung gano'n. Sabi ko, uuwi na lang ako. Tapos nung pag-uwi ko, yun po, medyo nagka-problema sa hanap buhay. Tapos nag-stop po ako ng 2016, nagtrabaho po ako sa iba. In 6 months po. Ano trabaho yung hinap-hinap nun? Sa aesthetic clinic po, sa kaibigan ko po. Pinasok niya po ako. Tapos, 6 months lang po ako noon. Hindi ko po, sabi ko sa sarili ko, hindi ko pala kayang mangamuhan. Yung kasi parang, galing ka sa may sarili business Sabi ko, hindi ko pala kayang ganun. Yung may susundin kang tao. Tapos minsan, ka na, mapapagod ka, hindi ka pwedeng magreklamo. Kaya sabi ko, babalik na lang ako ulit sa pagtitinda. So, nung bumalik po kami, prutas po ulit yung tininda namin. Tapos, yun na, dire-diretso na po. Tapos, nag-pandemic na po. Ayan na. Na po, yung problema natin. Tapos nawala po kami sa pwesto, hindi po pwedeng magtinda dahil sinubok pandemic. Na naman kayo. Tsaka limited din ang lumalabas ng mga tao niyan. Talagang nasa bahay lang dapat. Ang protocol din kasi, di ba? Bawal lumabas, bawal magtinda. Correct. Kaya po pinag-food panda ko po yung asawa ko kasi may motor naman kami. Nagawan pa rin ng paraan. Yes po. Tapos yung sa food panda po noon, talagang sobrang niya po, talagang in demand. Kasi nga po lahat ng tao, puro order. Tsaka sila lang yung nasa labas eh. Yes. Opo, sila din pinasa labas. Tapos kami po, nag-iisip kami ng pwede namin pagkakitaan. Si mama po, may mga kaibigan po sa bodega sa Divisoria. Nakakuha po sila ng isang container van ng swimming pool. Di ba bawal po mag-resort ang mga tao po. Tapos nakakuha po sila isang container van ng swimming pool. Binenta po namin yun sa mga online seller po, sa may mga nagtitinda po, may mga store sa bahay-bahay nila. Yun po, kaya medyo nung pandemic, hindi natin naranasan yung gutom. Kasi si Lord na rin po siguro yung nagbigay ng blessing sa amin na basta may sipag tsaka tiyaga ka lang po tsaka diskarte po talaga mabubuhay tayo. Sumasabay talaga kayo, no? Opo. Yun maganda, nakakapag-isip sila ng panibagong gimmick. Opo. Kailangan po talaga, pag may pamilya ka, isipin mo talaga kung paano ka didiskarte para sa pamilya mo po eh. Yung kayo ba na magkasama na ng asawa mo, naka-separate na kayo or? Separate na po kami. Okay. Kasi binigyan po nangungupahan po kami noon po. Nangungupahan po kami. Tapos nung namatay po yung lola ng asawa ko, pinamana po sa kanya yung bahay. Actually, parang lupa na lang po yung natira kasi lumang bahay na po nagiba. Tapos pinagawa po namin mag-asawa yung bahay para matirhan po namin. So sa negosyo, doon na lang kayo nagkikita-kita ng pamilya?
Parang ganun. Opo. Yung mama mo. Pero yung mga kapatid ko nakahiwalay po talaga sa akin, hindi ko po talaga sila nakakasama. Yung ate ko po nasa Cavite, tsaka yung mga ibang kapatid ko. Tapos layo-layo na. may bunso po May kami. sarili-sarili pamilya na. Opo, may sarili-sarili ng pamilya. Tapos yung bunso po namin, yun yung pinaka problema po ng pamilya namin ngayon. Nakakulong po siya eh. Ano nang kaso? Mistaken identity po. Murder po. Ilang taon na tong kapatid na to? 24 po nung Bata. nakulong po siya. Tapos sinuko po kasi ng mama ko yun. Kasi in good faith po kami na mananalo kami sa kaso. Kasi hindi po talaga siya yung may gawa talaga. Kahit yung CCTV po, na ano po yun, Na-review. Napakita po sa korte, galing po sa mga investigador na pulis. Pero hindi po namin maintindihan bakit po napukpukan pa rin po siya. Parang ano pa rin na siya yun kahit hindi po siya nasa CCTV. Pero hanggang ngayon po nilalaban namin. 5 years na po siyang nakakulong. At least patuloy pa rin talaga kayo. Patuloy pa rin Ilalaban laban. nyo yung katotohanan. Apo, yun po talaga na, yun na lang po yung inaano namin yung kakampi namin yung katotohanan tsaka si Totoo. Lord. Kasi minsan sablay yung natin, yung justice system natin na Ang hirap nun sa nanay mo no, na isuko yung sarili niyang anak. sinuko niya po in good faith po kasi na sabi niya mananalo kami sa Oo. kaso At kasi saka hindi po wala talaga namang siya. wala namang kasalanan kaya Totoo. ina ng mother niya. Kasi meron naman po kami mga testigo, may mga upo po. Tas doon sa kalaban wala naman po. Pero yun po, parang hindi namin maintindihan bakit napupukpukan pa rin siya. 2 beses po na na-convict pero hindi po talaga siya yung nasa CCTV at alam po talaga nila na hindi po talaga yung kapatid ko. At sana panalangin natin na maayos na lahat. Kasi Opo. mas masarap talaga Sheena, Jacqueline, na kumpletong pamilya natin. Lalo na napakaganda na ng buhay nyo ngayon. Opo, yun po yung namin. Kasi yung kapatid ko masipag din po nung hindi pa nakukulong, negosyante din po yun. Nagtitinda ng prutas, masipag Kasama po. mo doon sa Yes po, magkakatabi po kami nagtitinda kasi may isa na rin po siyang anak. Yung kaya yung anak niya po naghihintay po sa kanya. Pero sana po talaga maibigay na sa amin yung yung panalo niya Yun po. na lang, no? Manalangin tayo. Darating tayo Oo, dyan. Yun na lang hinihintay Ang natin. daming dumating na pagsubok Ang sa'yo. daming sobra. Ito pa isa. Kanina nabanggit natin ay na-scam ka rin. Opo. Na Milyones. milyon, hindi to Milyon po. libo lang, Oo, milyon. milyon. Paano nangyari yan? Anong naging problema dyan? Kasi nung nag-start po ako magpaluwagan, tapos yung paluwagan ko naman po nung una, okay naman kasi yung mga kaibigan ko yung mga kasali, mga good payer naman. Tapos may mga nakilala nga po ako mga kaibigan ko na kapwa admin ko sa Tondo. Oh. Saging magkakaibigan kami. Tapos parang yung private na FB ko is parang inopen ko na po sa iba. Nag-add na ako ng mga ibang para dumami. Tapos nagkaroon na ako ng mga kaibigan po na iba-iba mga admin din po. Syempre, parang tinuring mo ng kapatid kasi yung mga kapatid ko nga po, malayo sa akin. Tapos sila po yung tinuring ko kaibigan na parang kapatid ko na kasi mas mga bata po sila sa akin. Tapos pinagkatiwalaan mo po, pahiramin ng pera. Kumuha po kami ng mga pera sa financier namin. Tapos pinautang namin sa kanila para ipampaikot din po nila. Tapos bandang huli, syempre nung una, okay naman. Sa lahat naman po ng mga nangungutang, Yes, sa smooth una pa. okay. May kilala akong ganyan eh. Una pabibingguhin ka, magbabayad. Yes po. Pag malaki na, Wala taguan na. Opo. Tapos sa una okay po. Tapos pag malaki na po yun na ibigay. Ayun po, halos lahat po nagtatago na. Isang tao pa lang 400,000, Ay, Diyos ko po. 300,000. Kaya kumbaga, sabi ko, hindi ko linya to, nagkamali ako. Sabi ko kailangan lumabas na ulit ako sa pwesto. Ako na ulit yung mag-manage para doon ako parang pang-backup ko po. Kasi ayoko po masira yung pangalan ko na makabayad ako sa mga financial na pinagkautangan ko po para ibigay sa kanila. Kailangan ko yung negosyo ko para ako yung pangalan ko po hindi po masira. Kaso, di ba milyon yung na nawala sa'yo? Paano mo na solusyonan to? Kasi hindi biro ang isang Yung milyon bawi na. Ang niyan. milyon. Oo. May kinausap ko po yung mga financial ko, yung balik capital po sa kung ano po yung kaya kong ibigay monthly na maibabayad ko na hindi ko naman po tatakbuhan na babayaran ko po. May puso naman po yung mga financial ko kaya pumayag Hindi naman po naman. sila sa ganong Pero sa kasi ngayon? alam po nila na hindi naman po sa akin napunta yung pera talaga eh. Pinakita ko rin po yung mga cheque sa kanila na kahit patulbugin ko walang mangyayari kasi yung mga tao nagtago na po eh. Pero yung status ngayon, kamusta naman? Okay, Okay naman po, nakakabayad naman po tayo. Kaya nilutangan ko po yung pwesto. Tapos blessing po talaga. Nung paglutang ko is yung mga vlogger po talaga is
talagang nagkalat po sa Quiapo eh. Tapos na taon na lumutang po ako, yun po, na-vlog na-vlog. Kaya sabi ko, thank you kay Lord kasi hindi niya tayo pinababayaan. Siya mismo yung gumagawa ng way para sa pang-araw-araw natin at malutas yung problema natin. Kasi wala tayong nilolokong tao. Pag wala tayong nilolokong tao, i-bless tayo ni Lord. Ito yung yung sa mga food vloggers natin na nagpunta dyan sa pwesto mo, ang tinitinda mo ay yung hotdog pa o itong baga na? Yung unang mga vlogger po na hindi naman kilala, yun yung po nag-trending ako kay ako si Whitey Man. Nagtitinda po ako doon sa sa hotdog sandwich ko. Okay. Million din po yung inabot ng views nila. Hindi pa kasama yung baga doon? Wala pa po yung baga so ito hotdog muna yung inaano mo? Apo, ng January po yun. Tapos nung itong March na po, first week ng March, nakita ko si Sir Ewick mukbang, naglalakad-lakad dun sa gilid kasi siya po yung nag-vlog sa mama ko sa Castañas. Tapos sabi ko sa pinsan ko, tawagin mo si Sir Ewick, ipa-vlog ko yung baga. Tapos lumapit sa Sir Ewick, parang pa siya eh. Sabi niya, parang gusto niya tikman kung masarap or Sabi ko, Sir, tikman mo. Pag hindi ka nasarapan, wag mong i-vlog. Sabi ko ako sa kanya, pag tikim niya po, sabi niya, ang sarap ng baga mo ha. Sabi niya, ang sarap ng baga mo. Sabi niya, ang sarap ng baga mo ha. Tapos sabi niya, paano mo ginagawa yan? Ina-adobo ko yan, sir. Sabi niya, sige, isi-shoot ko ngayon yan. Sabi niya po. Tapos yun po, si Sir Ewick Mukbang po kasi yung unang nag-start na nagtiwala po dun sa baga ng mama mo. Hanggang sa marami na mga kilala mga vlogger na nagpunta doon. Nagpuntahan na po. Tapos sa tulong din po kasi ni Sir Ewick, parang puntahan nyo. Kumalat na. Oo, sabi niya gano'n, mabisayang baga na yan, parang gano'n. Kaya yung mga vloggers po, nagpupunta po. Tsaka parang trademark yung yung baga mo. O yung sarap ng baga mo. Parang, di ba? Baga ng mama mo. Baga ng mama mo. Sarap ng baga ng mama mo. Si Sir Ewick po kasi sabi niya, ano yung tinda mo? Biglang pumasok na lang po sa utak ko, baga ng mama mo. Tapos natawa siya. Kasi sabi ni Sir Ewick, angas no? Sabi ni Sir Ewick, dapat marunong ka, mabilis ka mag-isip ha. Pag tinanong kita, sabi ko, akong bahala dyan, sir. Sabi ko, gano'n. Kaya pag may mga vloggers po, puntahan nyo. Magaling sumagot yan, sabi niya, gano'n. Mabilis ang utak niya sa sagutan. Kasi yung iba po nahihirapan po sila pag binablog nila, yung hindi po makarelate sa mga, nila, yung mga joke nila. Kaya po, ayun po. Ayun, ang baga ng mama mo. Nakikita po natin sa screen. Yung mga nanonood po sa Facebook Live. Makikita nyo. Si Mr. ba ay kasama mo nagtitinda? Yes po. Simula po, umpisa. May lang ako. Gusto ko lang halongkatin. Ayan, kalkalin natin yan. Si Mr. mo ay nakilala mo ito? Sa Tondo po. Kapitbahay po ng tita ko nung natira po ako. Okay, so hindi kayo magkaklase? Or... Hindi po, ahead po siya sa akin ng taon. Kapitbahay? So doon kayo nagkasulyapan? Doon pala yung destiny, no, sa kapitbahay. Tipong nagsasampay ka, nakita mo siya, gano'n? Kasi high school pa lang ako, crush ko na po siya dati. Tapos ang crush niya noon, ate ko po. Kasi may hilig siya sa mahaba ang buhok. Kasi ate ko mahaba buhok noon, straight. So ano ginawa mo? Nagpahaba ka ng buhok? Hindi naman po. Parang kasi ang niya po, sinabi niya dati, sa akin dati, natandaan ko, crush niya daw po yung ate ko. Tapos lumipas po yun nung pagdating ng 4th year high school. Kami na po yung magka-text nun. Kasi talagang crush ko po siya nung time na yun eh. Dahil maputi po siya nun, tapos matangos yung ulo. Hindi ba nagtampo yung ate mo na, nalaman niya ba na crush pala siya ng... Hindi po. Ay, opo, sinabi ko po dati yun na... Sinabi mo nung kayo na? Opo, kasawa na. Hindi mo sinabi nung hindi pa kayo, no? Magaling talaga umakot si Ate Jacqueline, ha? Oo, nadaan din kasi mukhang magaling sumagot talaga si Ate Jacqueline. At kayo ay binayaan ng ilang anak? 5 po. 5? Ang saya naman. Cute. Diba? Pero malalayo po yung agwat. Malalayo agwat ng mga bata. Apo, malalayo po. 4, 3 taon, 5 taon. Ayan, nakikita po natin sa Facebook Live. Wala po yung baby ko dyan, yung bunso. 1-year-old pa lang. Yung bunso. Yung baby po na hawak ko ngayon, 5 years old na po yan. Pangalawa sa bunso. May mga dalaga ka na rin pala. Apo, yung panganay ko po, mag-18 years old na po sa October. Ayun. May dalaga ka na. Diba? So, babantayan mo na yan, syempre. Bantay sarado po. Bantay sarado. Nako. Eto yan sa dami ng pinagdaanan mo. No? Tapos ngayon, nandito ka na, trending na rin yung tinitinda mo. Apo. Paano mo na feel na parang, uy, this is it, Lord. Eto na talaga yung hinihintay kong sign.
maalagwa na yung buhay namin. Yun nga po, sabi ko nga, nagpapasalamat ako kay Lord talaga na binigay niya kung kailan kailangan na kailangan. Kasi meron tayong obligasyon na dapat bayaran nga po. Tapos yun nga yung sabi ko, na tiyempo, sabi ko talagang pagka hindi ka nanloko ng tao, ibibless ka talaga ni Lord ng sobra-sobra. Kaya ngayon talaga po, sinasamantala namin kung ano yung kabilihan po ngayon. Kasi dinadayo na po ang Karyedo sa food trip magsisimba po sila, tapos hahanapin nila yung mga nagtitrend na pagkain na food tripan. Kaya ngayon po sobrang daming tao talaga, as in pila. Ako na po yung nananawa magluto ng baga kasi sa sobrang dami. Pagod na. Sobra po. Ako po nagluluto kasi sa umaga. Tapos pagdating po ng after lunch, kailangan mo pumunta sa pwesto kasi yung mga customer, ikaw po yung hahanapin, magpapapicture po sila, tapos gusto nila, nakikita ka nila. Parang ikaw yung celebrity, nagsiserve instant doon. celebrity Opo. ka na ngayon. Then, tsaka natutunan ko kay Jacqueline yung yung pag may business ka, talagang ikaw ang tututok Ayun, At hands-on ka pupunta dapat. talaga Ayun po, kasi talagang pag may business ka, ikaw talaga dapat yung tututok. Kasi nga po, pag pinaubaya mo sa ibang tao yan, kahit sabi mong kamag-anak, kaibigan, yung pera po kasi demonyo yan Hindi mo pwedeng ipagkatiwala ng basta-basta yung gano'n. Kahit gano'n ka katiwala sa tao, pagka usapang pera, hindi mo pwedeng pabayaan kung kanino lang. Kaya dun ko rin po nalaman na pag tinutukan mo talaga yung business mo, alam mo kung ano yung magiging mabili, ano yung hindi, kung ano yung hanap ng tao. Parang kumbaga matututo ka, malalaman mo, yun yung ibibigay mo ngayon sa mga customer. Kumbaga, ito ngayon, napakalaking pagbabago ang nangyari sa buhay mo, no? Dahil dito sa pagtitinda ng baga, tapos ng hotdog sandwich, no? Yung mga napundar mo, Opo, galing po doon sa pinaghirapan natin business. Yung napundar mo, may sasakyan. Opo. Diba? Tapos may bahay ka na. Mga investment nating alahas. Ganun po. Oo, mga ginto ang alahas ni Ate Jack. Tsaka ano yung pagbabago? Kasi di ba noong araw may mga kinakain ka lang na kung ano yung kasya lang sa budget mo. Opo, tipid ngayon, na tipid po. Malamang tatanungin ka namin ngayon ni Sheena, ano ba yung mga masasarap na mga kinakain mo na ngayon? Bukod sa baga. Oo, at sa hotdog Yung mga anak ko po yan, pagka nagsabi sila, makain tayo, order ka agad ng Grab, kung ano yung mga Chinese food, Chinese mga food ganon. na sila ngayon. Opo, yun yung mga nila, gusto nila, tas na more on na mga Jollibee, McDo, yan. Parang yung maibibigay mo po sa anak mo kung ano yung mga gusto nila, merienda pa lang, magkano na yung inaabot. Katwiran ko naman po, kaya kami naghahanap buhay para sa mga anak ko. Yung maibigay sa kanila, yung pangangailangan nila. Sa kapag ibang bansa na rin ba kayo? Ako lang po, nung umalis po ako, nagpunta po ako ng Malaysia. Yung ngayon na dapat po, kumuha po ako lahat ng passport kasama ng mga anak ko. Hindi ko po kasi in-expect na ma-scam po ako ng ganong kalaki. Sabi ko po, dapat January or February, dadalhin ko po ng Disneyland. Kaso nga, hindi po pwedeng matuloy kasi nga, kailangan unahin muna natin yung obligasyon nating bayaran. Sabi ko, makakapag-antay naman po yung sa tamang panahon siguro, pag sobra-sobra na po yung budget. Tsaka maganda na naisip niya kagad mag-invest ng bahay, tama, no? kotse. At sasakyan. Tama yan. Bago muna yung luho, diba? Para po sa mga bata po, kasi importante may bahay tayong sarili. Mahirap po kasi mangupahan. Pag monthly ka magbabayad, pag kinapos ka, problema mo yung pambayad. Iikot puwet mo kung saan ka kukuha ng pambayad. Ate Jacqueline, may tanong ako. Eto, sagutin mo kung pwede. Okay, magkano kinikita mo ngayon sa isang araw? Sa baga lang po. Mga ilang digits. Oo, mga ilang digits na. Kasama na natin yung hotdog kasi kasama na rin yung sa may business mo 20 yung digit po. May sinisigla si Neneng G. Ay, ganun kalaki? 5 digits? 5 digits po. Grabe, no? Kaso marami po tayong bayarin Lahat po yun tinatabi ko para sa mga naka-budget na. Naka-budget po sa mga financer. Ilan po yung financer na binabayaran natin para hindi po tayo masira. Totoo. Tsaka tapos yung pangangailangan po ng mga anak ko, yung sasakyan po. Sa school, di ba? Oo. Opo. Kasi may naka-private po yung 2 anak ko plus yung ampon ko po na tinutulungan. may ampon ka. Opo, na tinutulungan ko pong pag-aralin din po. Kaibigan ng panganay kong anak, kinukup ko po. Kaya maganda rin ang pasok talaga ng blessing sa'yo, di ba? Opo. Ako po yung nagpapaaral. Tapos yung pinsan ko din po na isa, hine-help ko din po sa pang-tuition niya, sa pambaon niya. Araw-araw. Yun naman ang nakakatuwa doon, no? Dahil sa marami nga rin natulungan itong si Ate Jack. Actually, partner, nandito ngayon ang isa rin sa kanyang mga kaibigan. Present ngayon si Del, aka Neneng G. Apoy natin si Neneng G.
Tingnan tanungin natin ano naman ang version ng story ni Ate Jack kay Neneng G. Ayan ang napakagandang si Neneng G. Ayan. Sige, paalalay naman, ano, Paalalay guys? po kay Neneng G. Mahirap mag-abono at baka mahirap paalalay. mapalitan Sige, ako ka yan. lang dito. Ayan. Hello po. Ayan. Ayan. Hi, Hello. Neneng G. Hi, Neneng Hello G. po. Kamusta naman si Ate Jack bilang kaibigan? Ano po, mabait po siya, tsaka caring po talaga si Ate Jack kasi. Tapos ano po yan, parang lagi po, syempre po, di ba po, dumaan po kami talaga dun sa time na sobrang stress po kami. Tapos lagi po yan i-check ka po niya palagi na, okay ka lang ba? Kamusta ka dyan? Tapos tatawag pa po yan. Pag hindi ka sumagot dyan, lagot ka. Talagang may make sure niya na okay ka. Opo, ganun po. Para yan. may background yung mga pangga natin, si Neneng G po ay nakasama ni Ate Jack nung na-scam sila. Sila yung Opo. partner sa Mga admin po, sa paluwagan po. Paluwagan. Tama. Oo. Ano yung naging, kumbaga, napanghawakan ninyo para makalagpas kayo dun sa pangyayari na Kasi hindi birong na-scam? milyon na-scam kayo. Ano po, palagi na lang po kasi yung palagi po naming pinag-uusapan is kaya mo yan, basta tulungan tayo, wag mong pababayaan yung sarili mo. Hindi pwedeng hindi ka kikilos, kailangan galawan mo para matapos natin yung mga nangyayari sa atin ngayon. Ganun po siya, palagi niya po akong minomotivate. Tapos pagka po siya din po, minsan may time po na nai-stress din po siya, parang nado-down siya. Tama. Palagi halos madalas po talaga kami magkasama. Para kayo talagang magkapatid. Opo. Sobra po. Tsaka di ba, pag niisipin mo na makukulong ako, paano ko babayaran to? Opo. Dadating talaga sa point na ganyan Buti nandiyan ka sa side niya. Totoo. Na nagpalakas ng loob. Kasi iba yung partner kapag mag-isa ka lang naharap sa isang problema at meron kang matatawag na kaibigan. Tama. Aminin Totoong natin, kaibigan. sa panahon ngayon, napakahirap maghanap ng totoong kaibigan, di ba? Na komportable ka, masasabi mong lahat. Kumbaga yung kahit na anong pangit na nangyari sa'yo, masasabi mo at handa kang tulungan. No? Opo. Para kasi sa akin, si Ate Jack po is parang second mama ko na siya. Yan po, ganun na po kasi ako sa kanya. Ilan taon ka na ba, 23 po. Bata pa. 23. Tapos, nagkakilala kayo Last year lang Last po. last po. year lang. Pero, Opo. di ba? Solid yung samahan, no? Oo. Tara. Ayun nga yung sinasabi nila na wala daw yun sa tagal ng tao na nakakasama mo. Kundi yung kapag nag-click talaga kayo, no? Opo. Tsaka yung bonding. Sa bagay. Ako may kilala ko, tagal na Iniscam pa ako. Oh, diba? Hindi mo aakalain din. Kaya nga sabi ko po sa kanya, yun ang iiwasan natin yung mag-away tayo. Kaya niloloko ko din po siya na magbablog na tayo kasi na sumisikat na tayo Tama. Baka mamaya nandito na yung linya natin. Pwede. Yes. Ano ba may sikreto pa Tanungin ko lang. Nag-uutangan ba kayong dalawa? Hindi po. Tama. Very good. Tama. Kasi kami, magkaibigan kami ni Hindi rin Sheena. kami nag-uutangan. Ilang years na. Hindi kami nag-iiraman. Yun po yung lagi namin Masisip. sabi, wag ka tayo mag-utangan. Yan, Kami tama. mag-uutang. So effective, di ba? Makinig tama yung mga nanonood sa nakikinig sa radyo. Kung gusto Diba? nyo magtagal ng magkaibigan, huwag kayo magutangan. Tama. Kami po yung Napakasimple. nautangan. Nagbuburaot na lang po. Ayan. Ito rin si Jim. Pares, Buraot. Sabi ko na nga ba, tatagal din tayo tulad nila. Ikaw ba, Neneng G, anong tinitinda mo ngayon? Hotdog sandwich din po. Hotdog sandwich. Sa Ugbo naman po. Ano naman pangalan ng yung hotdogan? Hotdogan talaga no? Wala po yun po, yung Neneng G. Kasi Neneng G. Nag-trending siya nabansag din po kasi ni Sir Eric Na Neneng G. Opo. O, diba? Merong baga ng mama mo at Neneng G. Buti walang, single ka ba? Hindi po. May kasi- anak po ako. Buti walang yung mga lalaki, alam mo naman syempre, pag nakitang ganyan kayo, itsura. Game lang po yung asawa niya. Parang okay lang po. Basta Promotion yan sa para Opo. dagdag, di ba dami Oo. mga, kumbaga, dumugin ka ng mga customer, di ba? For me po kasi publicity is still publicity. Correct. At least hindi seloso ang At asawa. naintindihan niya. Game. Opo. Oo. Ano na mga mensahe mo kay Ate Jack? Ayan. Mensahe. Ano naman po, parang thank you Ate Jack kasi syempre lagi ka nandyan sa akin. Tsaka yung parang pagka may blessing siya, lagi niya akong sinasama doon. Hindi niya ako yung parang hindi niya ako nila left behind. Parang kung ano yung meron sa kanya ngayon, gusto niya dahil sasama kita dito. Kailangan kasama kita dito. Laging ako po yung bit-bit niya. Para, syempre po, for me, meron naman po siyang ibang mas matagal ng kaibigan. Pero sa, yung nagpapasalamat po ako kasi
lagi niya po akong ini-include dun sa mga blessing na nangyayari sa kanya. Yun po. Sana mas marami ka pang blessings. Ayun. Para kasama ka. Oo, tama. Siyempre, di mo ako iiwan doon. O ikaw naman, Ate Jack, ano namang mensahe mo kay Neneng G? Ayun yung lagi ko pong sinasabi sa kanya kasi nung mga last month po talaga, gusto nang sumuko, gusto nang magpakamatay, yung ganun po sa sobrang... Opo, inaatake na po siya ng anxiety, depression po. Tapos, laging sumasakit yung ulo niya, tapos yung asawa niya nag-chat na po sa akin na, ate, alalain mo yung asawa ko, ganyan-ganyan, baka mamaya kung ano mangyari sa asawa ko, mawalan ako bigla ng asawa, yung mga anak namin, maliliit pa. Kaya ako lagi nagsasabi sa kanya, huy, sabi ko sa kanya, ano ka ba? Sabi ko, pababayaan mo yung sarili mo, isipin mo, tatakasan mo yung mga problema mo, yung mga anak mo, kawawa. Sabi ko, pera lang yung utang natin sa mga pinanser. Pag naghahanap buhay tayo, unti-unti kaya natin bayaran yan. Sabi ko, pagka napili mong iwanan niyang takasan niyang problema mo, kawawa yung mga anak mo, tsaka yung pamilya mo. Kasi siya po yung breadwinner sa pamilya nila. Siya po yung sa lola at lola niya, sa mga kapatid niya po. May kapatid po siyang pinag-aaral. Kumbaga, shoulder niya po lahat talaga kasi wala naman pong aasahan yung dalawang matanda, sa kanya lang po umaasa. Kaya sabi ko, hindi yung sarili mo ang iisipin mo, tsaka hindi din yung mga pinanser na ibang nanggigipit sa'yo ang iisipin mo. Ang iisipin mo, yung pamilya mo na umaasa sa'yo. Kasi kailangan mong lumaban para sa kanila. Sabi ko po ako sa kanya. Kaya pinapalakas ko po lagi yung loob niya kasi talagang gusto nang bumigay eh. Nung una po kasi ganyan din ako, tapos sabi niya, huy ate, ano ka ba? Sabi niya ganun, mga iniisip yan nung hindi pa malala yung problema niya. Kaya mo yan, may negosyo ka eh. Sabi niya ganun. May pagkukunan ka kasi may negosyo ka. Ako nga wala akong negosyo eh. Ganto, ganyan. So, nung pinalakas niya yung loob ko, siya naman yung dumating sa point na hindi niya na kaya. Ako naman yung nag-aano sa kanya. Kaya nung eto po, sabi ko, magtinda ka sa ugbo, sa tapat ng bahay mo. Kasi yung bahay niya po, mismong sa ugbo po talaga. Yung food tripan mas po. maganda. Sabi niya, ate, bawal, magagalit yung may-ari ng bahay. Kausapin mo, makiusap ka, iyakan mo, sabihin mo, kailangan mo maghanap buhay kasi marami kang babayaran. So, kinausap niya po, pumayag po yung yung may-ari ng bahay. Tapos sabi ko, tinda mo yung hotdog sandwich, lulutangan natin yan. Sabi ko, akong bahala, yung mga vlogger papupuntahin ko sa'yo para ma-vlog ka din. Ang sarap naman makatagpo ng isang Ate Jack, di ba? Natutunan ko sa kanilang pagsasama. Parang hindi lang ako aangat, gusto ko kasama. Oo. Yun po. Yun nga po yung sinabi ko sa kanya. No? Hindi puro ako. Tama. Ay, hindi. At tulungan kapag may problema si Ate Jackie, tutulong naman si Neneng G. Pag may problema si Neneng G, tutulungan si Ate Jack naman, di ba? Damayan talaga. Walang iwanan sa air. Nakakatuwa. Wala na, Jim. Naiyak na. Sabi ko pa nga po sa kanya dati, Ate Jack, pag wala na akong bahay matirahan, pagpatira na ako sa taas nyo, ha? Sabi ko, papadugtungan natin ng third floor, doon ka na tumira. Extension na, para sama-sama na kayo. Oo. Kasi sabi po ng asawa niya, lagi ka na lang na kay Ate Jack, pati yung anak niya pong panganay. Mama Jack na lang lagi. Always Mama Jack. Sisters at heart. Sabi ko, papagawa mo na lang ako ng kwarto dito. Magsama na lang tayo. Diyos ko, magiging isang buong pamilya na sila, sa isang bahay. Ayan, in fairness. Magandang ma-witness yung ganyang klaseng pagkakaibigan, partner. Very rare yan sa panahon ngayon. Correct. No? At syempre, partner, hindi nito matatapos tong ating programa dahil meron tayong nasa linya na. No? Ay, nako, ayan na. Magbibigay ng mensahe para kay Ate Jackie. Hello po. Hello po. Hello po. Ayan, nasa kabilang linya po ang mother ni Ate Jack. Opo, magandang hapon po. Hello po, magandang tanghali. Hapon na pala, partner, yes. No? Kay, Opo. Kay Anong Mami. tawag ni Mami ba ang tawag? Mama Ellen si po. Mama Ellen. Hello po. Hello po. Ayan, magandang hapon po and welcome po sa Believable Stories. Ako po si DJ Sheen at nandito po si DJ Jim. Ayan, Ako, magandang hapon po. Nandito po ang anak ninyo na si Ate Jack. Ano po ang mensahe nyo kay Ate Jack na ngayon successful na yung buhay? Yes. At talaga namang ang daming pinagdaanan, no? Saksi kayo dyan, Mami, di ba? Ano pong maipapayo nyo dito kay Ate Jack? Lagi ko po sinasabi sa kanya pag pinangahihinaan siya ng loob, laging laban lang. Andito lang ako sa likod mo, sa tabi mo. At lagi lang nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareto para sa atin.
Huwag kang panghihinaan ng loob, kako, kung may problema ka. Sasamahan kita. Kung sino yung mga pinagkakautangan mo, kakausapin natin yan. Hindi mo tatakbuhan yan, babayaran mo yan kahit paunti-unti. Huwag mong iisipin gumawa ng hindi maganda dahil lima ang anak mo. Yung po lagi ko mga sinasabi sa kanya, pampalakas ng loob niya, para hindi siya makaisip ng bagay na hindi rin magugustuhan ng Panginoon Diyos. Hanggat ka ako nandito tayo sa bangketa, magsikap, maging madiskarte. Kaya sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, Ma, mag-ano ako ng tinda sa bahay. Huwag kang mag-alok-nalok ng tinda sa bahay mo na online. Intindi mo dito, lumabas ka sa bangketa. Ito, intindihin mo. Saka stop mo ang pagpapautang. Mangungutang ka sa financer, tapos papautang mo, lulukuhin ka lang ng mga loaners mo, kako. Eh ito, kahit na maliit ang benta mo, pag naipon mo yan, malaki yan pag napagsama-sama mo yan. Yun ang sabi ko sa kanya. Tsaka cash basic lahat to, kako. Hindi utang. Cash basic lahat yan, kahit maliliit lang yan, pag naipon niya, malaki yan, kako. Kaya yan, tumutok siya sa bangketa. Dahil pinagsabihan ko siya talaga, labas ka ako, hindi pwedeng hindi. Huwag ka dyan magkulong sa bahay. Matapang si Mami, Emma. Oo. Tough love. Oo. Scorpio ko eh. Tama. Ikaw naman, Ate Jack, ano nang mensahe mo kay Mami Emma? Mami Ellen. Ay, Ella. Ba't sino Sino Mami si Emma? Emma? Nagti-thank you po ako sa mama ko kasi malaking bagay po talaga yung naitulong niya sa amin. Kasi kahit may pamilya na po kami, kumbaga parang nakasandal pa rin kami kasi yung pwesto po nila yung ginagamit namin na para makatulong po sa pamilya namin. Napakalaking bagay po nun nang naitulong niya sa amin para mabuhay yung mga anak ko, yung pamilya ko po. Hindi niya po kami binibitawan kahit hirap po siya dun sa kapatid kong bunso. Sa pag-intindi, nakaalalay pa rin po siya sa akin. Kasi yung kapatid ko pong panganay, may sariling na po yun eh. Tapos yun din po yung tumutulong kay mama. Pero kami po kasi, sabi ko nga sa kanya, tayong dalawa yung magkasama dito eh. Kami po yung naghahatakan ng po. Kaya, kumbaga kami na lang dalawang yung nag-anuhan ng problema namin, yung pag may kailangan po siya sa akin, pag may kailangan po ako sa kanya, tapos yung mga dapat itinda, kami po yung nag-iisip parehas kung ano yung dapat idea. Nung tumumal po yung hotdog sandwich kasi po, syempre nalipat po kay Neneng B na future po kasi at sumikat po si Neneng B. Sabi ko mag-isip ako ng ibang tinda, sabi ko mabalik ko yung baga. Kaya nung binalik ko po yung baga, ayun po, kumbaga masaya si Mama Ellen. Opo, na parang kumbaga nagkaroon ng break yung sa hanap buhay namin. Yun po yung natutukan ng mga vlogger po. May mga gusto ka pang hindi mo nasasabi pa sa mother mo ngayon. Ito na pagkakataon. Wala naman po, pero sasabihin ko lang sa kanyang, Ma, mahal na mahal kita. Tapos laban lang tayo lagi. Yung inihiling natin kay Lord na makasama natin si Jerome, naniniwala ako na ibibigay niya din sa atin yun. Darating din yung araw na yun. Alam kong hirap ka na sa problema ng pamilya natin na yun. Na kahit may sakit ka, tinitiis mo, dumadalaw ka kay Jerome weekly para lang makita siya. Darating din yung oras tsaka yung panahon na ibibigay sa atin ni Tatay Negro yung kalayaan ni Jerome. Makakasama din natin, makakasama mo din yung bunso mo. Laban lang, antayin lang natin. Maniwala lang tayo kay Lord. Narinig po ba yan, Mami? Opo. Ayan. Opo, hindi po ako nawawala ng pag-asa. Kasi lagi ko pong idinadalamin sa Panginoon Diyos yan na maging maayos ang buhay ng mga anak ko. At hindi ko kasi kayang ayusin ang buhay ng bawat anak ko. Siya na po ang bahala sa lahat. At kami po yung naniniwala na hindi tayo pababayaan ni Papa Jesus at tiwala lang po at lakas ng loob lang, Mami, ha? Opo. Ganun na lang po talaga. Laban lang. Katulad yun, napaka-strong ninyo, napakatapang nyo. namin yan. Puro laban lang. Laban lang at labas. Laban at labas lang. Tama. Maraming salamat sa iyo, Mami Marilyn. At na-istorbo namin kayo. Alam ko na mukha nasa bangketa ngayon si Mami. Nagtinda, no? Nagtinda po. Mami, tumabig yan kasi may bubusina. Baka mahagip kayo dyan, ha? Salamat to. Thank you po, Mami.
Opo, walang anuman. Nakakatuwa si Mami, no? Yung tipong, alam mo mukhang parang masungit, Oo. pero Boses pa lang eh, mapagmahal. parang Stricto po talaga siya. Oo. Kaya nung time na namumblema po ako dun sa mga nangutang na na-scam, sabi ko, hindi ko na kaya. Binahabilin ko na po sa kanya yung mga anak ko eh. nako. Nung time na yun, sabi ko, ikaw na bahala sa mga anak ko, kung mapabayaan, ganyan-ganyan. Baka hindi ko na kayanin, sabi niya. Labas, sabi niya. Tutukan mo na yung tinda mo, ikaw na yung lumabas para makita mo kung ano yung kailangan sa tinda mo, ganyan-ganyan. Bakit iisipin mo yan? May hanap buhay ka, may backup kang pagkukunan. Sabi niya po, ganun sa akin. Kaya laking pasasalamat ko na parang pinarealize niya ulit sa akin na lumabas ka na dyan, maghanap buhay ka na. Tama. Kasi kung hindi ko po siya pinakinggan, hindi po magte-trend yung baga ng mama mo. Yes. Diba? Kaya, kumbaga, ang pinaka-secret dito is maging matapang ka, huwag mo isukong laban. Tama. Tayo mga Pinoy kasi nawawalan agad ng gana eh. Oo. Di ba napanghinayang agad kapag meron nangyari masama o hindi maganda sa atin eh. Pero laban lang talaga sekreto. Huwag sumuko. At pasalamat ka at meron kang magulang na napakatapang. Totoo. At hindi ka, diba, pinalakas loob mo. Diba? At kaibigan. Kahit meron ka ng sariling pamilya, Mm-mm. ang sekreto talaga ang mama mo. Mama mo. Ang mama mo. Bukod sa baga ng mama mo, Ang mama ko. Ang mama mo mismo. at sa ano pala, at sa mensahe mo pala, sa stepfather mo. Yes. Apo, kay Papa po. Mm-mm. Papa Junior, maano po kasi siya, stroke na po siya ngayon. Medyo makulit na po, matigas na yung ulo. Laging masungit. Pero salamat kasi sa tulong mo sa amin, na kahit masungit ka madalas, nandyan ka pa rin, hindi mo kami pinababayaan. Yung sa pwesto mo, yung paggamit po ng pwesto mo, maraming salamat po. Ikaw na kasi yung tumayong tatay namin talaga. Simula bata pa kami, siya na yung kinalakihan namin na tatay po talaga. Ayun. At syempre, partner, sa kanyang butihing asawa. Ayan, ano ang mensahe mo? Ano ba tawagan ninyo? Be po. Be, ayan ang mensahe mo kay Be. Be, maraming salamat sa sipag, tiyaga, tsaka yung sobra-sobrang pagmamahal mo sa pamilya natin, sa mga bata. Mabait po kasi wala pong bisyo yung asawa ko. Ay, magaling. Hindi po naninigarilyo, hindi po umiinom. Parang ang inom niya po ng alak is mga 5 times a year lang po pag may okasyon lang po talaga. Oo. Tapos paglasing na, yung medyo hilo na, kusang uuwi po sa bahay yan. Sobrang kaya mas mahal po ng nanay ko yan kaysa sa akin. Pag nag-aaway kami, kakampi niya po yung asawa ko. Pinagagalitan po ako eh. Kasi sobrang bait po talaga nung asawa ko. Mana dun sa biyanan kong babae, tahimik lang. Yung kahit ako nagbunganga na ng bonggang-bongga na narinig niya ng kabilang barangay yung bunganga ko, wala ka pong maririnig sa kanya na kahit anong sagot. Diba? Ilalabas lang po siya, sasabihin niya, pogi nito. Tapos Okay na. lalabas na siya 1 hour, babalik. Tapos wala na po. Pati Tahimik na po yung bunganga ko. Nonchalant lang. Doon kami, kumbaga doon ang swerte ni Ate Jack, Opo, lahat po ng kaibigan ko, yun yung sinasabi na, swerte po ako sa asawa. Dahil napakabait daw po ng asawa ko. Wala na daw mahahanap Nakasakit na sa gano'n. ulo. Opo. Nasabi nila, hiniling nila na dapat, sana yung ganun yung asawa namin, yung ganyan-ganyan. Sabi nila na sobrang bait. Patatayuan niyo po nga ng rebulto. Sobrang bait. Pero sa totoo lang, yung asawa mo naman, proud din sa'yo. Oo. Dahil bibihira ng ganyan katulad mo na napaka-strong, di ba? Totoo. Pero mo nakipagsapalaran at hindi nahiya na magbenta sa bangketa. Opo. Yes. Diba? Ako lang din po na kasi nagturo sa kanya noon. Wala naman po sa pamilya nila yung maghanap buhay sa bangketa. Ako lang din po nagdala sa kanya sa bangketa para maghanap buhay kami. Yun. Kasama natin ngayon, mga strong na babae Tama. ng panahon ngayon, di ba? Maraming salamat sa inyong Salamat kwento. kay Neneng G. Kwento ng Maraming salamat. pagkakaibigan, Pwede po pag-ibig. Oo. Yes, Sige. pwede kang bumati. Madami to, mama. Okay lang. Sige. Sa pamilya ko po, yung syempre yung asawa ko, salamat sa lahat. Mama Ellen ko, Papa Junior. Yung sa mga biyanan ko po kay Tita Rosemary and Tito Larry. Sa mga bayo ko po, tsaka hipag ko Kuya Anthony, sa Shell, Coach Aaron ng Flick Football Training. Sa mga anak ko, Paris, France, Denmark, Rome, and Venice. Sa mga kapatid ko, Ate Jonah, Jerome, Joanna, Ejang, kay Puruntong, kay Elang, sa tita ko po na tumutulong sa akin, kay Tita Cheche, tsaka kay Betang, Tita Grace ko po, Tita Tess ko, kay Tita Lloyda, katindig na kapatid po ni Papa Junior. Yung mga anak-anakan ko po kay Hira Akobe, tsaka James Akobe. Sa pinsan ko po kay Bebe Carvajal,
sa mga pinsan ko sa Dagupan, kay Ate Irene, kay Ate Amy, Maitim, Philip Diaz, sa pamangkin ko, kay Kirsty Navarro, kay Tutor, sa tita ko po, Nanay Floreng, Tita Pina, mga pinsan ko, Jo Marie Barbosa, Micaela, Michelle and Mikel, Lindsay, Lindon, Laika, Len, Meme. Sa tauhan ko po kay Ricky na napakasipag at may malasakit talaga sa hanap buhay ko. Sa supplier ko po, Campo Carne, Alvarez Frozen Food Store, Wegan's Frozen Food Store, kay Ate Tin na kinukuhaan ko po ng baga, sa Tri J Bakery po. Si mga kaibigan ko po, si Del nga po, Del Matito, Neneng G, Alondra Ablao, kay Naitay Miko, Miki Trinidad, Malena B, yung Uncle Boss po sa Ugbo, kay Lena Francisco, kay Michelle Baclana, nakaagapay po sa bahay ko, tumutulong sa akin, kay Charmaine, kay Grace, kay Kuya Randy sa kumpare ko po na pinanser ko, na laging nagla-live sa tindahan ko, kay Ate Leonie, JJ Garcia, tsaka sa higit po sa lahat sa mga vlogger po na tumulong sa akin. Kung hindi dahil po sa mga vlogger talaga, hindi po kami makikilala. Kaya yung sinasabi po nilang ginagatasan daw kami ng mga vlogger, big no po talaga yun. Mas malaki po ang pakinabang namin sa mga vlogger, kasi kung hindi po dahil sa kanila, hindi po kami makikilala, hindi po kami kikita ng malaki. Kaya mas malaki po ang talagang kita namin kaysa sa mga vlogger. Malaki po talaga yung pasasalamat namin sa kanila dahil malaking tulong po yung i-promote nila kami. Kay Sir Ewick Mukbang, yung kauna-unang nag-vlog po ng Baga ng Mama Mo, kay Miss Lane Bernardo, kay Ka-Food Trip, kay Macbangers, kay Nonong, kay Manuel Olaso, Naomi Peña, Ninya Peña, kay Quiz Charlie Boy, AJ TV Vlog, Katikim Papa Don TV, tsaka yung mga ibang vlogger po, hindi ko na po mabanggit sa sobrang dami na po ng vlogger na nagpunta sa akin. Maraming pong salamat sa inyo, mabuhay po kayo, God bless always po, at thank you po kay Tatay Negro kasi hindi niya po kami pinababayaan, nandyan po siya lagi para sa amin. Salamat po. Si Neneng G, baka may babatihan yung family mo. Binabati ko lang po yung sa family namin sa bahay. Hello, anak ko, Ari and Kia, yung asawa ko si Dags. Tapos po, yung printingan namin in Printified, check nyo yung page namin. Tapos visit na rin po kayo sa tindahan namin sa Ugbo. Po, thank you. Kita-kits tayo doon ha, pupuntahan namin kayo. Correct. Naka, dahil dyan sa napakaganda mong kwento, tanggapin mo ang isang parangal mula sa Energy FM, ang paghanga at pagkilala kay Jacqueline Sulit Alfaro para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong 7 ng Abril, taong 2025, ganap na alas 4 ng hapon sa 2nd palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and DJ Sheila. Ayan, tanggapin mo yan, ate. Thank you and po. Congratulations. Congrats po at sana ay mas lalo lumakas pa ang baga ng mama mo. Yes, ang baga ng mama mo. At kay Neneng G sa kanyang business din. Yes, maraming salamat at hindi pa ito yung huli. Babalik pa kayo. Correct. At makadayo minsan sa sa Maynila, no? Salamat po. Tikman natin ang hotdog at baga ng mama mo. Salamat. Thank you po. Ay naka mga pangga. Kaya na naman ang nakakabilib na istorya mula kay Ate Jacqueline. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Ay nako, sobrang nakakabilib talaga si Ate Jacqueline. Correct, no? Diba? Iba ito ang story ng pag-survive sa mga problema sa buhay and friendship, ang matibay na pagkakaibigan. Walang iwanan sa ere. Correct. At walang utangan. Ayan, sa magkaibigan para tumagal. Tama naman, no? Tama naman tayo doon. Ay, no. Kaya sa mga panggapon natin, kung may nakakabilib na istorya ka, pwede mo kaming i-message sa aming official Facebook page, Energy FM 1067, or sa Facebook page ko, DJ Jimbo. At sa akin naman ay Sheena 1067. Magbabalik pa tayo, partner, dahil may mga pabandi pa tayo. Abangan nyo yan. Correct. Kaya naman tutok lang. Dito pa rin yan sa programang Anong Drama Mo? Na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag ko sabihing radyo, sabihin mo. Energy! Jimshi, Jimbo at Sheena.